risen, conquering Son. Endless is the victory Thou, O death, has won. Though Jesus meets us, risen from the tomb, lovingly He greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For her Lord now liveth, death hath lost its sting. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory Thou, O death, has won. No more we doubt Thee, glorious Prince of life. Life is naught without Thee. Aid us in our strife. Make us more than conquerors through Thy deathless love. Bring us safe through Jordan to Thy home above. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory Thou, O death, hast won. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli po nating simulan ng araw na ito na pinupuri at pinasasalamatan at kinikilala po ang ating Panginoon. Ating pong basahin yung teksto para sa ngayong araw. Mula po ito sa Matthew chapter 13 verses 24 to 43. Ito po ang sinasabi. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn." He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. "I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world." Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil.
The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out his kingdom, everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun into the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Pinagpapala po tayo sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Okay. So, simulan po natin dito sa unang parte ng binasa natin, the parable of the weeds, na in-explain rin po sa dulo. So, sabi po dito, merong tanim na wheat. Tapos, may kasamang weed. So, ito pong weed na to, hindi po siya masyadong na-distinguish dun sa wheat. Sabihin magkamukha sila. Ngayon, ano po ba ginagawa ng weed? Inaagawan niya ng nutrients yung mismong tanim. So tinatanong po nung servant, sabi, ba't hindi patanggalin ngayon? Sabi nung amo, hindi, tatanggalin natin yan pagka-aanihin na. So ito po, sinisimbolize po dito na tayong mga tao, wala po tayong karapatang tanggalin yung evil sa mundo dahil hindi natin kaya yon. Ang magtatanggal po nun, ang magdi-divide po ng evil sa hindi, Diyos. Ang Diyos po ang magtatanggal nun sa kaduluduluhan ng oras. Sa pagdating po ng oras niya. Ayun po yung ibig sabihin nun. Tapos, ito naman po susunod na parte, the parables of the mustard seed and the yeast. Dalawang parables. Ngayon, nung binasa po natin, sabi po nung una, yung mustard seed na kaliit-liit, lumago ng sobrang laki. Na mas malaki pa doon sa iba pa niyang mga kasamang mga herbs. Tapos yung sumunod naman po, yeast, na nung tinakpan, pagkatapos nun, lumaki, nag-rise. So ngayon, ano po yung common na theme dito? Pareho po dito may abnormality na paglaki. So ito pong mustard kasi, ang mustard plant, hindi naman po talaga lumalaki ng parang puno. Para lang po siyang bush. Ngayon, dito po, in-exaggerate siya na lumaki na parang puno. At ito naman pong yeast, ito pong yung babae, nag-prepare siya ng dough na about 60 pounds, which is unusual na hindi mo naman i-prepare yun sa normal na araw. So, itong 60 pounds, ang sabi sa mga researchers, kaya nito magpakain ng about 100 people. 100 people. So, unusually large. So, ngayon po, kung titignan po natin, maaaring tingin po ng iba, ang sinisimbolize po nito, yung pag-flourish ng Kingdom of God, ng church. Pero po, kung titignan natin, sa mustard seed parable, sabi dito, when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree so that the birds come and perch in its branches. Sa mga ibon kasi parang pagka pinakinggan mo, akala mo parang serenity, peace. Pero kung i-compare po natin sila sa mga previous na parables, ang birds po, mga alay ng devil sa mga previous na parables. So, ito pong dalawang ito, ang sinisimbolize po nito, corruption. Actually, ang yeast din po, ginamit na rin po sa Bible bilang symbol ng corruption. Corruption of men. So, ngayon po, ang sinasabi dito, maski sa church, may corruption. Maski sa kingdom of God dito sa lupa, may corruption. Kasi it is run by men, mga tao. And man is inherently evil. We are evil. Kahit mga Kristiyano, may evil po sa atin. Alam ko po, sinabi ko na po ito dati, pero kahit po sa akala nyo, pagkabait-bait, kahit katiting may evil dyan, hindi po mawawala. Kasi tao po tayo, hindi po tayo perfecto. The church is not perfect. Ayun po yung maling perception ng iba. Naakala nila perfecto ang church. Sabihin, church ay banal-banal, perfecto. Hindi po. Hindi po perfecto ang church. Meron pong corruption dyan. Tsaka, ito po kasing parable na to,
may pagka-prophetic na lumago ang kingdom of God, which is nag-reflect naman po nung lumago ang Roman Empire. Kasi Roman Empire, Holy Roman Empire po ang nagdala ng Catholicism, ng Christianity sa iba't ibang lugar. Pero may records po ng corruption. Alam po natin yan kasi dito sa Pilipinas nangyari. Mga pare, mga praile, cases of abuse. So, ayun po. Meron pong corruption sa church, sa kingdom of God. Ngayon po, in-explain po dito yung parable of weeds, di ba, sa dulo. Sabi po dito na, one who sowed the good seed is the Son of Man. Tapos, the field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. So sabi dito, the field is the world. Hindi lang sinabing, the field is the church. Hindi lang sinabing, the field is Israel. Walang ganon. Kasi nabanggit ko rin po nung nakaraan na hindi ibig sabihin ng chosen one ng Israel, sila ang chosen for salvation. They are chosen for a mission. At hindi natatapos sa Israel ang mission nila, sa buong mundo. Ayun po. Then, gusto ko lang rin po sabihin na yung weeds po, hindi po necessarily tao yan. Maaaring bagay, maaaring temptation, maaaring tukso na nasa sa atin lang pala, nasa sarili natin. Hindi kailangan ibang tao yan. Baka there's something evil within us na hindi natin nakikita. Kaya, buksan po natin lagi ang ating isip at maging mapunuri po tayo at ipagdasal po natin na bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para alamin ang tama sa mali. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po uli sa pagkakataon na ito na purihin kayo, pasalamatan at mag-aral po upang kilalanin pa kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, sa lahat po ng miyembro ng simbahan na ito, sa kanila pong mga pamilya, at pati rin po sa buong mundo, sa lahat po ng tao sa buong mundo. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyo pong binibigay sa amin, Panginoon. At pati na rin po sa mga pagsubok na nagbibigay rin po ng aral sa amin, sa dulo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkakamali, sa aming mga sarili, sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, sa ibang tao, Panginoon. At ultimately po, Panginoon, kasalanan po namin yun sa inyo. Patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng enlightenment, Panginoon. Iliwanagan niyo po kami para malaman namin kung ano ang dapat namin gawin. Ituro niyo po sa amin ang tamang daan, ang tamang landas. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan. Buksan niyo po ang isip at mga puso namin, Panginoon, ng masuri po namin, Panginoon, kung ano ba talaga ang tama. Na hindi lang po sa basta-basta sa paningin namin, kundi po sa paningin niyo. Kung ano po ang tama sa paningin niyo, Panginoon. Pagpatuloy niyo po kaming bayayaan ng lakas, ng patnubay para po mapagpatuloy po namin ang ministry na ito. At sana po mag-spread po ito exponentially. Kahit po isang tao lang ang ma-evangelize namin, Panginoon, kakalat po yun. Kakalat po yun dahil one can evangelize another one and another one then another one. Patuloy po yun, Panginoon. Pagpatuloy niyo po kaming bigyan ng resources, ng will, Panginoon, para maglingkod pa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Salamat po sa mensahe ng buhay na ating narinig sa umagang ito. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa isang napakabiyayang umaga na nagkasama-sama kami upang makiniig sa iyo sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mensahe. Salamat, O Diyos, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na taglay ng bawat isa sa amin, lalong higit ang kagandahan ng umaga. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagbubukas ng gawain, ng buhay ng bawat mga lingkod mo, sa responsibilidad na nayatang sa kanila, ngayon, Panginoon, sa pagpasok nila sa kanilang mga trabaho, gampanin ang mga tungkulin sa loob ng tahanan,
Patuloy, O Diyos, na idinadalangin ko ang mga kapatid naming ito na nakinig ng iyong mabuting salita. Sana po, O Diyos, ay maranasan din nila ngayon ng panibagong buhay, kalakasan na nagmumula sa iyo. Higit, Panginoon, yung kanilang pananampalataya. Darating man ang pagsubok, darating man ang unos at bagyo ng buhay, ay kaya naming harapin. Sapagkat, O Diyos, walang imposible sa iyo. Hindi mo kami pababayaan. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Ito ang aming dalangin. Amen at amen.